Cabral Files, meron pa bang kredibilidad? Kapanipaniwala pa ba ito? O nagagamit na lang pamumulitika o paninira? Kaya ginagamit para siraan ang mga taong posibleng merong kinalaman sa graft and corruption. Kasi nasira na po ang kredibilidad ng files na yan o listahan na yan ng mga posibleng sangkot sa insertion at flood control scam at infrastructure project ng pamahalaan ng mga substandard. Dahil po masyadong nagamit na ng mga politiko na propaganda. Ginagamit ng anti-Marcos para siraan ng gobyerno. Ginagamit na rin ng mga pro-Marcos para ma-identify na ang mga anti-Marcos ang nasa listahan. Kaya po nasira na ang kredibilidad kung ito'y kapanipaniwala pa kaysa sa malaman ang katotohanan. Yan po ang malungkot. Pinaglaruan, pinagpiestahan ng mga politiko. Samantalang ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure at Office of the Ombudsman dapat ang lumutang at siya ay mangibabaw kung ano ang resulta ng kailang investigasyon. Ngayon kahit may lumabas na pangalan galing sa Cabral Files, pagdududahan na kung sino ang naglabas at kung kapanipaniwala pa ba. Dahil ang magpapatunay lang ng Cabral Files na yan ay walang iba kung hindi yung gumawa. Ang problema, namatay na nga. Sinong magpapatotoo na yung kanyang listahan o files ay lehitimo or may ebidensya? Mahirap po yan. Kasi masyadong naingayan, masyadong pinag-usapan na wala na nga po ang ebidensya at pagpapatunay. Naging political na. Yan ang mahirap. Again, talo na naman ang taong bayan dito. Ang mga Pilipinong complainant, biktima ng graft and corruption, natalo na naman dito sa isyong ito. Kasi nga ulitin ko, sa aking personal na opinion at paniniwala, kahit na sino ang lumabas diyan sa Cabral Files na yan, pagdududahan na. At sino ang magpapatotoo? Kasi madali po ang mambintang, madali ang maglabas ng listahan, pero yung pagpapatunay, yun ang mahirap. Pwedeng sabihin mo mga administrasyon, sabit, mga nasa labas ng gobyerno, sabit, pero ano ang ebidensya? Ano ang pagpapatunay? Lahat ay verbal, lahat speculation, lahat sa pantaha. Yun ang makakasira sa paghahanap ng totoong katarungan, justisya sa bilyon, trilyong pera ng mamamayang Pilipino. Huwag nating kalimutan mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, pinagnakawan tayo. Bilyong pera ang ninakaw kung sino-sino. Pero hanggang ngayon, wala pang big fish or malaking tao, ma-influensyang taong nakulong. Yan po ang nakakalungkot. Yung mga pinag-uusapan ng nakaraang taon na dapat arestuhin ng malaking taong, malalaking politiko sa Senado at Kongreso, until now, wala pa rin. Until now, case build up pa rin ang ginagawa nila. Meron mang warrant of arrest pero hindi pa rin nahuhuli si Saldico. Hindi pa rin napapasuko si Saldico. Puro mga ebidensya ang nakuha sa kanyang bahay, opisina, luxury car, dokumento, pera at kung ano-ano. Pero yung madalas sa kulungan, si Mr. Saldico, wala pa rin. Yung mga senador na nabanggit na noong nakaraang taon, ni isa sa kanila, wala pang na-issuehan ng warrant of arrest. Nag-aabang pa rin po ang mamamayang Pilipino. Sana ay bilis-bilisan naman. Kalahating taon ang nag-iimbestiga, wala pang naipakukulong. Kalahating taon ang pinag-uusapan ito mula noong July 28 sa State of the Nation Address ng Pangulo. Nasirat na bulabog na tayo sa buong mundo dahil sa korupsyon, nakawan, pang-aabuso sa kapangyarihan at salapi ng mamamayang Pilipino. Wala pang naipakulong na malaking tao. Ano ba talaga ang problema nyo? Kaya ba nyo magpakulong o hindi? Namimili lang ba kayo o hindi? Takot ba kayo magpakulong o ano?
Aminin na ninyo sa mamamayang Pilipino kung ano ang estado ng paghahanap ng katarungan. Nagtatanong po tayo at naghahanap na tayo sa mga kinaukulan sa ating gobyerno. Tama na, sobra na ang press release. Tama na, sobra na ang mga interview. Tama na, sobra na ang mga warning. Ang kailangan ng tao, resolusyon, resulta, pagpapakulong para makita at mabawi ang perang ninakaw sa mga Pilipino. Yun lang po yun. Real talk tayo. Samantala, 4 daw po na mga regional director ng DPWH under investigation, posibleng makasuhan. Ito'y ngayong pagpasok ng taon. Hindi lang yung mga district engineer. Ibig sabihin, ongoing ang paglilinis at posibleng pagharap ng kaso sa mga opisyal na mayroong katiwalian. Tinukoy na po ni Secretary Dizon ang Regional Director ng Region 1 sa Ilocos yan. Region 4A, Calabarzon yan. Region 4B, ito po yung Mimaropa. Mindoro Oriental, Occidental, Romblon, Marinduque at Palawan. Region 4B yan. Ang Region 4A, ayan yung Calabarzon. Yan po yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Yan po yung Region 4A. Region 5, Regional Director, Bicol. Region 11 sa Mindanao. Ayan po So, 4 yan. Region 1, Director. Region 4A, Director. Region 5, Director. At Region 11. Yung sa Region 4B, ito pala'y Assistant Director ang tinutukoy dito. Yan ang sinasabi ni Dizon. At marami pa. So, dahil under investigation, posibleng nirelieve na yan. May ipapalit ng iba. At meron din hong official district engineer o assistant director dito sa National Capital Region. So, yung sinimulan ni Dizon sa utos ng Pangulo na paglilinis sa DPWH na ginawa ng nakaraang taon, ngayon ay itutuloy. Hindi pa kayo safe. Yan ang malinaw. Hindi pa kayo pwedeng magpiesta or magpasarap sa buhay. Under investigation ang lahat ng regional director at assistant director. Hindi lang mga district engineer. Mananagot kayo at pananagutin kayo. Walang kinatatakutan si Secretary Dizon dahil ang kanyang ginagamit ay ang utos ng Pangulo. Linisin ang DPWH. Tanggalin, kasuhan, papanagutin ang lahat ng korap na may kinalaman sa pagkawala ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan. Good luck, congratulations, saludo kami, Secretary Dizon, sa ginagawa mo.